Ang mga tao ang hinahanap kasiyahan sa buhay. Akala ng tao ay matatagpuan sa salapi. Walang masamang magkaroon ng pera. Akala ng tao ay masisiyahan sa mga bagay ng kamunduhan. Pero tandaan po natin, lahat ng bagay dito sa lupa ay lilipas. Pero ang eternal na bagay ay hindi po lilipas, lalo pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang sariling tagapagligtas. Apo, kaya at sabi ko nga sa Panginoon, Lord, please use my life this week, every day. I want to win soul. I want to take the gospel out. Alam nyo, ang aking challenge sa mga mananampalataya, alam nyo, minsan may mga taong bigyan mo ng babasahin. May tracts ako dito. Ang tracts 100% katiyakan ng langit. Pag pinamigay, itatapon ng iba. Pero pag colored, hindi nila tinatapon. Oo. Ayaw nila. Sabi ko, hindi bali po ayaw nyo, basahin nyo lang. Pagkatapos nyo basahin, ay pag ayaw nyo, itapon nyo na. Alam nyo, una po sa mga kapatiran, sa mga mananampalataya, if you are really truly saved, ay magkaroon tayo ng burden sa mga taong wala pa sa Panginoon. Ang kagandahan po sa ginagawa natin, hindi po relihiyon ang pinipresenta natin. Hindi po kung ang sino mang pinapresenta natin maliban lamang sa ating Panginoon Kristo. Sabi ko nga, kahit bigyan mo, sabi, ayaw ko niya. Sabi ko, pupunta kayo sa impyerno. Sabi ko, okay, let them go, let them go. Lahat ng tao na ayaw tumanggap sa Panginoon, talagang pupunta sa impyerno. Ang pinakamaganda, may hawak silang tracts. Hanggang sa impyerno, hawak nila yan. Pero hindi po ang tracts ang magsisave. Ang magliligtas ay ang Panginoon. At sa babasahin ito'y nandito ho, napakasimple. Walang kaming ibang ipinipresenta kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po hapon, nais ko pong basahin po ang Luke chapter 23. Luke chapter 23, sa aklat ni Dr. Lucas, kabanata 23. Babasahin ko po at sundan niyo po sa inyong Biblia para po tayo para mawala yung antok. Shall we all stand up, please, in respect to the Word of God? Luke chapter 23, verse 32 to 43. And no talking, please. Ako po'y nagmamakaawa. Ako'y nagmamakaawa na wala pong ingay at bigyan nating galang ang salita ng Diyos. Ang sabi po doon sa verse 32, ang sabi ng Bible, and there were also two other malefactors, and led them with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him. And the malefactors, one of the right hand and on the other on the left. And then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him, offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the king of the Jews. And of the malefactors which were hanged, railed on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but the man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa. Patawad po sa aming mga kasalanan. Panginoon, salamat po sa 2,000 plus visitors na binigay niyo po sa amin. Panginoon, ito ang layunin. We want just to obey your commission to us to take the gospel out, to preach the gospel. Salamat po sa pagpa-unlock po nila. Ngayong hapon, Panginoon, aming dalangin na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang gumawa po sa aming kalagitnaan. Kung mayroon dito mga hindi pa nakatiyak ng langit, huwag niyong papayagan na umuwi na walang katiyakan. Pagkapalaan niyo pong lingkod niyong gagamitin, sa aking sarili wala pa akong magagawa. Unless you use me, I'm just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now, please. Thy name be lifted up. And by your word says, if I be lifted up, I will draw men unto me. Patawad po sa iyong kasalanan, ito aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you and be seated please. At salamat sa Panginoon, meron ang tao po natin across the street, nandun po, ang tao nasa labas na, but praise the Lord. Kaya sabi ko, ang ating bansang Pilipinas ay ang, I said no talking please. Ang bansang Pilipinas, ang nakita ko po, I've been in Israel, in Dubai, and Thailand, other countries, pero nakita ko ho na ang Pilipinas ay very open sa gospel. Sapagkat ang Pilipinas ay kumikilala na mayroong Diyos. Sa Guam din po, ganun din. Kasi pagkatapos ng mga prailing Kastila pumunta rito, sila pumunta ng Guam and Saipan. At sila ho ay talagang naniniwari na may Diyos. Pero hindi nila alam kung paano makatiyak ng langit. Ito po yung pinakang mahalaga sapagkat ang sabi ng Bible, makamtan man ng tao ang kayamanan ng buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang kalwa sa impyerno ay walang kabuluhan. Tandaan po natin, tayo'y pinanganak, sabi ng Bible, inilabas tayo sa bahay bata ng ating ina na wala po tayong dala ni anuman. We brought nothing in this world. Pero tingnan niyo kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon. Ibig sabihin, whatever you have right now, it came from Him. It came from God. Yan ay blessing ng Panginoon. Pero tandaan natin, hindi natin madadala yan. Hindi natin madadala ang lupain na minana mo. Hindi mo madadala ang bank account na minana mo. Hindi mo madadala ang sasakyan na minana mo. Hindi mo madadala kahit na ilang malitang pera yan. Hindi mo yan madadala. Kaya ang number one dapat na matiyak natin, saan tayo patutungo after this life? Itong binasa natin mga talata, ay ito po ay very known sa atin. Katatapos pa lang ng, tawag nun, Semana Santa. Ano ho? Holy Week. Sa katunayan, maraming nagpartisipasyon. Doon sa Pampanga, mayroon talagang nagpapapako, mayroon talagang minsan pumunta kami doon, 11 of them. Hindi naman sila ipinako, ginapos lang. Si Kristo hindi ginapos, pinako. Gusto lang gayahin ng Panginoon. Kahit na magpapako ka pa, gayahin mo ang Panginoon, yung dugo mo, dugong makasalanan. Pero ang dugo ni Kristo, dugong walang dungis, dugong walang kasalanan. Yan ang kaibahan. Kaya nga ngayong gabi po, ay ang mensahe, nais ko pong pamagatang, be sure of your salvation. Dapat tiyakin mo na ikaw ay tunay na ligtas. Tiyakin mo na ikaw ay tiyakin mo dapat kung ikaw ay patutungo sa langit. Sabihin natin, ako'y may relihiyon. Ang tanong ko, pag ako'y namatay, saan ako pupunta? Kung hindi ko tiyak ang langit, walang kabuluhan yung relihiyon ko. Si Kristo ay naparito sa lupa, hindi para magtatag ng iba't ibang relihiyon. Siya ay naparito sa lupa para ialay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo para madanak ang kanyang dugo para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Yan po ang sabi ng Bible. Kaya nga,
yung mahal na araw, pag-alaala ng kay Kristong pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. Sabi nila, pag Biyernes Santo, patay daw ang Diyos. Ang Diyos hindi namamatay. Si Kristo'y nagkatawang tao. Siya po'y Diyos. Kaya lang siya nagkatawang tao para sa iyo at para sa akin. Para mayroong dugong madanak sa krus ng Kalbaryo. Sa walang sabi ng Bible, for without the shedding of the blood, there's no remissions of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya salamat sa Panginoon na kahit na tayo ay may hatol ng patungo sa impyerno, kahit na ikaw ay nasa daan patungo sa impyerno, kung ikaw ay magsisisi ng kasalanan, may pag-asa kang makatiyak ng langit. Ang pag-asa ng katiyakan ng langit, wala sa simbahan, wala sa reliyon, wala sa pastor, wala sa pari, wala sa ministro, wala sa papa, wala kay Maria, kundi na kay Kristo lamang. Kaya ating makita mga kapatid, na kung mapapansin na, tingnan niyo po, nung binigyan natin pansin, mga kapatid, yung mga taong, nung si Kristo nakapako, nung siya'y nakapako, siya po'y hinahamak ng mga tao. Tinutuya siya, minumura siya, siya po ay sinaktan, siya po ay pinagtatawanan ng mga tao, na kung tutuusin, sila nga ang dahilan bakit siya napako. Pero ating makita na nagpakahirap ang Panginoon, nagdusa ang Panginoon sa ganung kalagayan. Si Kristo pa rin nagsabi. Alam niyo, yung siya nakapako, meron siyang 7 last words. 7 last saying. Na ang isa po doon, nung siya tinutuya ng mga tao, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang ginagawa. What a blessing na makita, mabirinig sa bibig ng ating Panginoon. Siya'y ipinako. Tandaan nyo, makinig kayo mabuti. Siya po'y hindi nag-iisa doon. Mayroon dong ang tawag ay malefactor, ibig sabihin mga kriminal. Mga kriminal, ang alam nyo ba, yun ang pinakang judgment noon. Yun ang pinakang silya elektrika noon. Pag ikaw'y ipinako sa cross, yan ang judgment sa iyo. Kaya ang kahiliran niya sa kaliwa, kriminal. Yung nasa kanan, kriminal. Akalain mo, hinilira ang Panginoon doon. Samantalang ang Panginoon, kaya yung nasa kaliwa, ang sabi ng nasa kaliwa, yung isang magnanakaw, ang sabi niya, kung ikaw talaga ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at idamay mo kami. Ano sabi ng nasa kanan? Hoy, maski sa Diyos, hindi ka na natatakot. Tayo ang karapat-dapat dito. Pero ito, ang taong ito, ibig sabihin ang Panginoon, wala siyang kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, pagkatapos ang sumigaw yung lalaki na sa kanan. Ano sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. 2 tulisan, 2 kriminal, parehas ang kanilang pagnanais. Ang pagnanais nila ay maligtas. Yung nasa kaliwa, maalis sa pagkapako sa cross. Para makapagnakaw na naman. Pero yung nasa kanan, kakaiba. Panginoon, alalahanin mo ako. Sabi niya, uy, maski sa Diyos, hindi ka natatakot. Tayo ang karapat-dapat dito. Mayroon dong realization. Nakita niya ang kanyang sarili na siya ay makasalanan. Pero ang sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Maraming mga tao sa panahon ngayon na ang mindset po nila ay parang ang buhay nila ay wala ng kamatayan. Akala nila hindi na sila mamatay.
Kahit na ikaw ay masigla, mag-edad ka ng 100 years old, kahit na ikaw ay mag-edad ng 200 years old, isang araw, ikaw ay mamamatay. Metusela nabuhay ng 969 years old. Si Adan namatay ng 130 years old. Si Moses namatay 120 years old. Akalain mo yan. Pagkatapos sabi ng Bible, pababa ng pababa, gawa ng kasalanan. Sa Psalms 90 verse 10, 10, that is 70. Eh, 71 ako ngayon. May blessing na akong isang taon. Amen. Pero kahit po naabutin pa ng 150 years old, isang araw, tayo'y mamamatay. Sapagkat sabi ng Bible, as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. May itinakda ang Diyos sa atin, mga kapatid. Nakatakda po ang bawat isa na tayo'y mamamatay. May panahon. Maraming taong nabubuhay na parang walang kamatayan. Dapat natin ma-realize, mayroong limitasyon ng buhay ng tao. Ang gusto kong makita po ninyo ay ang tatlong bagay na ito. Be sure of your salvation. Tanungin mo yung sarili. Tanungin natin yung sarili. Pag ako'y namatay, tiyak ko na ba ang langit? Siguro sabi ng iba, ba't ako nakadalo dito? Akala ko ito birthdayhan. Bakit ang pag-uusapan yung kamatayan? Mali at ang napuntahan ko. Alam nyo, nais ko pong sabihin sa inyo na si John the Baptist, nung mag-birth yung anak ni Herodes, ang hiningi yung ulo ni John the Baptist. Yung birthday niya yun. Sana walang humingi ng ulo ko ngayon. Malulugi kasi walang laman yung ulo ko eh. Pero, ang una po, tatlong bagay po. The sinner's prayer for salvation. Ang panalangin ng isang makasalanan para maligtas. Ang panalangin po ay mahalaga. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, sino man tumawag sa akin, whosoever shall call upon the name of the Lord, tatawag tayo. Ang Panginoon mismo, sa Old Testament, ang sabi ng Bible, call unto me. Can you imagine, sinasabihan niya ang tao? Call unto me. Alam nyo, privilege natin yun. Sinasabihan tayo ng Panginoon, tumawag sa Kanya. Kung sabihin ka kayo ni Marcos, tumawag ka kayo, call me. Pagbihira. Bakit ako tatawag sa Kanya? Bakit ako sinabihan ni Presidente Marcos, tumawag sa Kanya? Kalain mo yan, pero ang Diyos ang nagsabi. Call unto me. At ang sabi niya pa, I will answer thee. Greater privilege. Sasagutin niya. Kalain mo yan. Diyos na may lalang ng sanglibutan. Siya ang nag-iimbita sa mga tao na tumawag sa Kanya. And ang sabi ng Bible, and shew the great mighty things which thou knowest not. What a privilege, mga kapatid. Kaya ang panalangin ay pagtawag at pakikipag-usap sa Diyos. Yan ang prayer. Kaya nakalagay sa Bible, kung kayo'y mananalangin, sa Matthew chapter 7, manalangin kayo ng ganito, outline yun, pero hindi ipapanalangin mo, Ama namin nasa langit. Hindi yung nasa dingding. Yung nasa dingding, walang hininga yun. Kahit na yung nasa haligi, wala ho. Ang tinatawagan nating Diyos ay Diyos na buhay. Hindi pwedeng maging larawan yung patay sa buhay. Ang Diyos hindi namamatay. Amen? Ang ating Diyos, He is omniscient, He is omnipotent. Tandaan po natin yan, alam niya lahat ng bagay. Kaya lang po ang problema ng marami ngayon ay kung sino-sino ang kanilang tinatawagan. Tanong, sa mga tinawagan mo, sa mga santo, nakinig ba sa'yo? Sinagot ka ba? Wala ho. Ang Panginoon ang dapat nating tawagan,
para sa ating katiyakan ng langit. Are you listening? Siya ang dapat nating tawagan. Bakit? Siya po ang naparito sa sanglibutan. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Siya'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Sino yung nawawala? Tayo. Kaya hindi mo nasumpungan ng Panginoon, nasumpungan ka ng Panginoon. Tapos si Pablo, chief of sinners. Wala nang mas makasalanan pa kay Pablo. Pero natagpuan siya ng Panginoon sa daan patungo sa Damasco. Na siya'y pupunta sa Damasco para patayin, libakin ang mga lingkod ng Diyos. Pero doon siya nahuli ng Panginoon. Nung maligtas siya, he became the greatest among the apostles. Kaya wala tayong mababasa sa Bible na pumunta si Kristo dito sa mundo para magtayo ng relihiyon. Wala kang mababasa sa Bible niyan. Ang Bible ay very clear. Siya po'y naparito upang ang tao ay maligtas at upang siya ang maging tagapagligtas ng bawat isa. At malinaw din po na maging pagtawag sa ng magnanakaw ay yung kanyang realization, yung kanyang repentance, yung kanyang pagsisisi. Opo, sabi niya, kahit sa Diyos hindi ka na natatakot, dapat lang talagang dito tayo. Di na-realize niya, kabayaran nyo ng kasalanan. Kaya importante na bawat tao ay makilala na siya ay makasalanan. Dapat po tayo makilala natin tayo ay makasalanan. Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng lahat, kasama si Pastor Ed, kasama kayo lahat. Sino dito ang walang kasalanan? Pakitaas ng kamay. Oh, wow. Pag mayroong isang nagtaas yan, unang kasalanan mo. Yan, tama. Yan ang unang mong kasalanan. Pag nagalit ka sa akin, pangalawa yan. Ha? Sabi ng Bible, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. At ang sabi ng Biblia sa Revelation 21 verse 8, ang lahat ng magdaraya patungo sa impyerno. Yan ang sabi ng Bible. Kaya kung sasabihin mo na wala kang kasalanan, marirealize mo sarili mo, doon sa impyerno, makasalanan pala ako, wala ka ng pag-asa magsisi. Andun ka na Ha? Kaya, pero ang isang dapat pasalamatan natin sa Diyos, mga kapatid, dahilan sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, sabi sa Biblia sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sino man po tayo, anumang estado natin sa buhay, ayon sa deklarasyon ng Biblia, makasalanan tayong lahat. At bilang makasalanan tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay matatagpuan lang natin sa isang tagapagligtas. Na sabi ng Bible, at ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isa lang ang pangalan, Jesus Christ. Amen. Jesus Christ. At I want to be honest with you, yan po ang concern ng Christian Bible Baptist Church. Na ito ang maibahagi po namin sa inyo na malinaw, maiparinig, kaya wag magkwentuhan. Hiramin ko lang ang tainga nyo. Madali na tayong matapos. Pero habang may nagkikwentuhan, patagal ng patagal to. Kaya, walang magkwentuhan. Kasi pag nagkwentuhan, walang kwenta ang mensahe ito. Bihira lang tayo magkita. Inimbitahan kita para makinig, hindi para magpagkwentuhan. Maliwanag po? Amen. Kaya, ating makita po rito na ang mahalaga po ay ang tao'y tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ano sabi sa John 14:6? Ang sabi po doon, Jesus saith unto him,
Ito'y mula sa bibig ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Sabi sa Tagalog, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama. Nasaan ba ang Ama? Ha? Nasa langit. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya dadaan ka kay Kristo sapagkat si Kristo ang nagsabi, ako ang daan. Siya ang daan. Walang iba. Ang very strong. Very strong yung sinabi, I am the way. What does it mean? There's no other way. Pag sinabi ni Marcos, I am the president. No other president. Sabi ng Panginoon, I am the way. There's no other way. I am the life. He is the life. And I am the truth. No man cometh unto the Father but by me. Kaya sa Kanya lang tayo lalapit. Hindi sa kanino man. Amen? Siya ang katotohanan. At sino man hindi makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya ang pagsama at pagsapi sa baptist, kung sasapi ka sa baptist para ikay makarating sa langit, hindi po namin yan itinuturo. Mahirap kasi may sapi eh. Ha? Hindi yung pag-anib sa baptist, ipinapangako ko sa inyo, hindi namin itinuturo na umanib kayo sa baptist para makarating kayo sa langit. Ayan ay false teaching. Apo, ang tinuturo namin ay katulad ng sinabi ni John the Baptist nung makita niya si Kristo. Ano sabi niya? Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kaya ang itinuturo ng Baptist si Kristo, walang iba. Kasi yan ang nasa Bible. Amen? Kaya tingnan niyo po, ang Biblia po ay nagtuturo na si Kristo lang ang tagapagligtas, walang iba. Tingnan niyo, sabi ng Bible sa Matthew 16, verse 13 to 18. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Ang sabi ng iba, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Ang sabi ng Panginoon, and said unto him, but whom say ye that I am? Sabi sa verse 16, and Simon said, Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church. Hindi po si Pedro ang tinayuan ng simbahan. Opo. Kasi kung si Pedro tinayuan ng simbahan, mahuna yun. Kasi 3 beses niya dininay ang Panginoon. Hindi pwedeng gamitin yung mahuna. Kinakailangan matatag. Kaya ang church nakatatag sa Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tingnan niyo. Pero si Pedro ginamit ng Diyos. Mag-preach. Na yan ay nakarecord sa Acts 2:41. Nakalagay doon. Then they that gladly received his words were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Kala mo, one preaching ni Peter, 3,000 souls ang naligtas, at sila ay nagpatuloy. And this sa verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church such as should be saved. Kaya mga kapatid, walang ibang ipinangangaral si Peter, kundi ang Panginoon Jesucristo. Pag tumawag kayo kay Pedro, sasabihin ni Pedro, hindi sa akin, kay Kristo. Oho. Kay Kristo. Kahit si Maria, ina ni Kristo, sa pagiging tao, ay siya po ay tumanggap din kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sa Luke chapter 1, tingnan niyo sabi ng Bible, sa Luke chapter 1, very clear po ito. Hindi po tayo malilito kasi letra por letra ang nakalagay sa Bible. Ang sabi po doon sa verse 46, and Mary said, my soul that magnify the Lord. Verse 47, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. My Savior. That is very personal. Kaya nga, si Pedro, ang pangangaral ni Pedro, ang sabi niya sa Acts 4:12,
Ang sabi ng Bible, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven, giving among men, whereby we must be saved. Ang kaligtasan ayon sa pangangaral ng mga tao ng Diyos ay sa Biblia ay tanging kay Hesus Kristo lamang. Walang iba. Kaya kung gusto mong matiyak ang iyong kalangitan, gusto mong matiyak ang langit, kay Kristo ka lumapit. Kay Kristo ka tumawag. Yun ang pinakang clear ng Bible. Ang gusto ng Diyos ay masecure natin ang ating kaligtasan. Ang tanong, ikaw ba'y ligtas na? Tiyak mo na ba ang langit? Kung hindi pa, dapat mo ay matiyak. Pag ikaw'y namatay, hindi natin tiyak. May kausap ko kanina, isang manager ng bangko. Sabi niya, Pastor, alam niyo, kamuntik na ako. Pero sabi ko sa kanya, mahal ka pa ng Panginoon. May purpose pa ang Panginoon sa buhay mo. Pasalamat naman siya. Sinisimulan kong witnessan, kaya lang ay medyo kulang sa oras. Alam niyo ang mga tao, dapat lang buksan natin ang puso natin. I-welcome natin ang salita ng Diyos. I'm telling you, what we offer to you is not religion, but how to have personal relationship with God. To be sure of heaven. Diho. Yan po ang titiyakin ko po sa inyo. Kaya, paano tayo sigurado ba? Ang Biblia nagsasabi na ang kaligtasan ay matitiyak mo kahit sa buhay pang ito. Kahit sa buhay pang ito. Alam niyo sa Pasyong Katoliko, sabi niya sa Pasyong Katoliko habang maaga pa, mag-asikaso na. Gumabi na't dumilim na, wag nang pangapa-ngapa. Anong ibig sabihin yan? Habang buhay pa, dapat matiyak mo na. O, paano maituturo ang katiyakan kung ikaw nagtuturo na hindi ka nakatiyak? Dapat ang nagtuturo muna ang makatiyak. Sabi ng Bible, ang bulag umakay sa kapwa bulag, patungo sa hukay. Hindi yan katulad sa EDSA, noong mga panahon na yun, pambihira, kunyari bulag. Pag binigyan mo ng benching ko, sabi, dagdagan mo naman, sir, pambihira. Tapos nag-usap pa yung dalawang bulag, kita tayo sa Cubao, ha? Mga Pilipino talaga, mga wise. Ha? Kaya nga, ang tamang panahon para tiyakin mo at alamin mo ang iyong kaligtasan ay habang ikaw ay buhay pa. Kasi, makinig kayo, yung huling hininga mo dito, your last breath here, yung last breath here, your next breath will be in eternity. If you don't have Christ in your heart, pag si Kristo wala sa puso mo, hindi mo naranasan na inamin mo ikay makasalanan, hindi ka nagsisi ng kasalanan, hindi mo tinanggap si Kristo na sariling tagapagligtas, yung huling hininga mo dito, ang sunod na hinga mo sa impyerno. Ako'y 53 years nang nangangaral, wala akong taong natagpuan na gustong pumunta sa impyerno. Ang gusto'y lahat sa langit, pero hindi nila alam kung paano. Nakalagay na rin sa Bible kung sino pupunta sa impyerno. Pag binasa niyo sa Revelation 21 verse 8, nandun na yan lahat. See? Kaya dapat matiyak natin. Matiyak natin. At ito po, tinan nyo, ang mga, sa 1 John 5:13. 1 John 5:11 to 13. Malapit na po tayo. 5:11. Sa 1 John 5:11. Ang sabi ng Bible, and this is the record that God had given to us. What? Eternal life. And this life is in His Son. Verse 12. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaya binigay sa atin ang Bible para malaman natin, and this is the record. This is the record. The best time para malaman natin ang kaligtasan natin ay ngayon. Kasi bukas, baka huli na. Tinanggap ko ang Panginoon November 1970.
Bago ako tumanggap sa Panginoon, problema ako ng tatay ko. Bata akong naalipin ng bisyo. Between 10, 11 years old, natutong manigarilyo, natutong mag-inom. Nung nasa high school fraternity, naging miyembro ng bahala na gang. Pero alam niyo, nung tinanggap ko ang Panginoon, binago niya ang buhay ko. Yan sabi ng Bible, if anyone be in Christ, is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Dapat mapaghandaan natin habang buhay pa tayo. Kasi, ang kamatayan, makinig kayo, ang kamatayan ay unpredictable. Sabi, ang lakas-lakas nun. Bakit nawala na siya? Diyan sa Las Villas, may mga ako diyan nagwo-walking. Okay. Pagkatapos, nakita ko, ang nag-walking na lang yung misis. Sabi ko, nasaan na si sir? Ay, hindi niyo ba alam? Wala na. Ang lakas-lakas. Sabi ko, anong nangyari? Wala, pastor, talagang nanigas lang. Kalahin mo yan? Unpredictable. Hindi natin alam kung kailan. At ang kamatayan ay unstoppable. Hindi yung pwedeng pigilan yan. Hindi lamang unstoppable, ang kamatayan ay unavoidable. Hindi mo kayang pigilin. Hindi mo kayang iwasan. At hindi mo alam kung kailan darating. Kaya sabi ng Bible sa Proverbs 27 verse 1, makinig. Verse 21, Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag kang magmalaki ng araw ng bukas. Kasi hindi natin alam. Ano sabi sa book of James? James chapter 4, Bible po ito. James 4:13 and 14. Ano sabi doon sa James 4:13 and 14? Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Ang plano nila, punta sa isang lugar at mag-buy and sell. Pero ang sabi doon sa verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? Ano ang iyong buhay? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Ang buhay ng tao ay parang alapaap lang. Ngayon kita natin, mamaya wala na. That is life. Hindi ko nga alam. Baka bukas wala na rin ako. Pero baka ikaw ang sumunod. Ang tanong, saan ka patutungo? Yun ang tanong. Amen? Kaya, tandaan natin, dapat natin na ma-realize sa gabing ito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtawag sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi sa Romans 10, verse 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, thou shalt and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:13. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan ang sabi ng Bible. At ito po, hindi lamang po na salvation ay dapat nating makita, kundi the scriptural pattern for salvation. Hindi lamang po, mga kapatid, ang makita natin ay ito pong scriptural pattern of salvation. Ano yung ayon sa Bible? Ano yung ayon sa Bible? Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, thou shalt, nung ang magnanakaw ay nagsabi, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Today, thou shalt be with me
in paradise. The day of salvation, sabi niya, today! Today! Why today? The promise of the day of salvation is today. Because tomorrow may be late. See, today. And then, look at the delight of salvation. Yung kagalakan ng kaligtasan, thou shalt be with me. Pangako ni Kristo yan. Today, thou shalt be with me. Hindi niya sinabing, magpakabait ka muna ha. Huwag ka na muna magnakaw. Ha? Hindi. Pinatawad niya na. Ang sabi niya, today, thou shalt be with me. Kalain mo, isang tulisan, kriminal, magnanakaw, pinakuha ng Panginoon, you will be with me. Ganang kabait ang Diyos pag ikay humingi ng kapatawaran. And then, sinabihan niya kung saan siya pupunta. Sabi niya, and today, thou shalt be with me. Saan? Destination, paradise, heaven. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya ang scriptural pattern ay aminin mo na ikaw isang makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan natin ay sa impyerno at pagsisihan natin ang ating kasalanan, tanggapin natin si Kristo sa ating puso na sariling tagapagligtas. Kaya ang pattern na tinuturo ng Bible, aminin natin na tayo makasalanan, hingi tayo ng tawad, pagsisihan natin ang ating kasalanan, at buksan natin ang ating puso para tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Hindi yan complicated, mga kapatid. Hindi yan complicated. Hindi ka na magpipinitensya. Kasi si Kristo na nagpinitensya para sa iyo at para sa atin. Wala pa tayo, ginawa na ni Kristo. In fact, ang huling salita ni Kristo, it is finished. Tinapos niya na. Kaya si Kristo, minsan lang siya namatay, minsan siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at hindi na kailanman mauulit. Pumunta kami ng Israel, pinuntahan namin yung Garden Tomb, kung saan siya inilibing. Andun yung bato, gumulong, andun yung cross, kung saan siya ipinako. Andun yung inilalatigo sa kanya, na may parang sima, na hahatakin. Pagkatapos, andun yung ikinuro na sa kanyang tinik, na 1.5 inch. Akalaan mo yan? Lahat. Kaya unti-unting naubos ang dugo ni Kristo. At sabi niya, it is finished. Pero bago siya namatay, sabi niya, gibain niyo ang templong ito, 3 araw ay muli kong itatayo. Ibig sabihin siya ay muling mabubuhay. Maraming nagtayo ng relihiyon hanggang ngayon, nasa libingan pa rin. Pero si Kristo nung sinabi niya 3 araw, out from the grave, He arose. Siya'y muling nabuhay. At siya'y umakyat sa langit. At siya ngayon, sabi ng Bible, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, sino man lumapit sa akin, ay hindi ko itataboy. Kaya sabi ng Bible, sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Ngayong gabi, inaanyayahan ko po, tanggapin niyo si Kristo sa inyong puso bilang sariling tagapagligtas. At sisiguraduhin ko po sa inyo, mula po sa salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, you will be forgiven and you have eternal life. And you become a member of the family of God. Paano tayo tatawag? Ang panalangin, pagtawag. Ang panalangin, pagtawag. Tatawag tayo, ililid ko po kayo. Kasi ang prayer po, hindi memorize. Pag ang prayer memorize, galing lang yan sa memory. Kailangan galing sa puso. Kaya ang tunay na pagsisisi ay mula sa puso.
Kaya ang pagsasisi ay pagtalikod sa kasalanan at nagbubunga ng pagbabago ng pag-uugali. Yan po ang tunay na nagsisi, tumanggap kay Kristo. Kaya ngayon pong umaga, ngayon pong hapon, ay ililid ko po kayo na pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Lahat po inaanyayahan kong nakatungo at sumunod po kayo sa aking panalangin. Yan po ang pattern. The sinners, the prayer of the sinners or sinner's prayer. Kailangan po tayo ay tumawag sa Kanya. Sumunod po kayo sa aking prayer sa malakas na boses. Lahat ng naaabot ng tinig nito, yung nasa admin, yung nasa kalsada, kung naririnig niyo po, ay please take it seriously and with sincerity. Ano po? Lahat tayo nakatungo, sumunod po tayo sa ating panalangin sa malakas na boses. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Narinig ko ang inyong salita. Nakilala ko na ako'y isang makasalanan na inyong hinatulan patungo sa impyerno. Ngunit salamat po sa pag-ibig niyo po sa akin. Binigay niyo ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, na bayubay sa krus, na danak ang kanyang dugo, dahilan ng aking kasalanan. Ngayong gabi, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Tinatanggap ko po sa aking puso ang Panginoong Jesucristo bilang sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat po, iniligtas niyo ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno. Salamat po sa katiyakan ng langit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Bibigyan po kayo ng assurance. Siyempre, kung tumanggap ka na sa Panginoon, hindi ang ibig sabihin hindi ka na magkakasala. Hanggang ngayon, nagkakasala pa rin ako. Pero, yung pong kasalanan na ginagawa, hindi na yan magdadala sa impyerno. Hindi na po yan magdadala sa impyerno kasi pinatawad na tayo eh. Ngayon, pero, hindi ang ibig sabihin, lisensya para gumawa ng kasalanan. See, ang sabi ng Bible sa 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya, kay Kristo, nagsitanggap, binigyan siya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Okay? Pag tinanggap mo si Kristo, binigyan ka ngayon ng kapangyarihan, ayon sa Bible, John 1:12. But as many as receive Him, Jesus Christ, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Lahat ng, kung totoo, ikaw ang nakakaalam yan, hindi ako. Yung tinanggap mo ang Panginoon. Ikaw, it's between you and God. Kung tunay na tinanggap mo, sabi ng Bible, ikaw ngayon ay anak ka na ng Diyos. Nakikinig po kayo? Okay. Kung tinanggap mo si Kristo, ano ka na ng Diyos? Anak. Kung anak ka ng Diyos, pag namatay, saan pupunta ang kaluluwa mo? Sa langit. Apo, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Noong pong 1976, January 16, kinasal po kami ni Ma'am Del. Sabi nung nagkasal, tinatanggap mo ba si Delia Hernandez na iyong maging asawa habang buhay? Sabi ko, opo.
Doon pa lang sa altar, nung sumagot ako ng opo, ako'y kasama na sa pamilyang Hernandez. Tama? Nung sumagot din siya ng opo, sabi niya, opo, doon pa lang sa altar, kasama na siya sa pamilyang Laurena. Kung yung Hernandez ay mayroon silang lupain, siyempre, si Delia Hernandez may mamanahin. Di kasama na ako magmamana. Tama? Ngayon, bilang anak ng Diyos, ang mamanahin natin langit. Kaya tiyak ang langit. Ngayon, kaya nga, kailangan na ngayon, kung ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, magugustuhan mo ang salita ng Diyos. Mag-i-enjoy ka nito. Para kang Ilocano. Pag Ilocano ka, may enjoy mong papaitan. Pag Bicolano ka, may enjoy mo naman ang laing na napakaanghang. Tama? Ha? Pero pag ikaw ay Kapampangan, lahat magugustuhan mo. No, joke lang. Ha? Pag yun ang ibig sabihin niyan. Ito, pag ikaw ay anak ng Diyos, makikinig ka dito. Dati po, ayaw ko nito. Nung yung pastor pumupunta sa bahay namin, ayaw ko talaga dun sa pastor na yun. Pagparating na yun, takbo na ako. Tinataguan ko yun. Ayaw ko ng Bible. Ang laman ng bulsa ko, tanduay na lapad. Ayaw ko. Pero noong 1970, nung nag-preach siya tungkol sa impyerno, natakot po ako. Ayaw ko punta sa impyerno. At doon ko tinanggap ang Panginoon. Yung dating kinaayawan ko, ito nang gustong-gusto ko. Yun. Ayaw kong simbahan, gusto ko barkada. Kaya ang tunay na tumanggap, mayroong pagbabago. See? Yan ang sabi ng Bible. For 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, bagong nilalang. Anong ibig sabihin yan? Yan po yung born again. Ngayon, lahat kayo na nagsitanggap, sanggol kayo spiritual. This is your spiritual birthday. Ang physical birthday ko ay April 22, 1955. That's my physical birthday. Doon ako pinanganak ng nanay ko. Pero ipinanganak ako spiritual November 1970. Doon ako tumanggap sa Panginoon na sariling tagapagligtas. Kaya nga, pag ikay tumanggap sa Panginoon, may dalawa kang birthday. Physical and spiritual. See? Kung ikaw ay anak ng Diyos, you born twice. Kaya yung sabi ng Bible sa John 3:16, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yun. Kaya yun ang spiritual birthday. Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, you are born twice. Physically and spiritually. Pero kung si Kristo wala sa puso mo, you are only born once. Physical. But you are going to die twice. You're gonna die physically, and you are going to die eternally, separated from God, going to hell. Yun. Kaya, dapat ay, kung tunay na tinanggap mo ang Panginoon, magsisimula kang makikipag-aral. Dapat ma-disciple ka para ka lumago. Kasi utos ng Diyos, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Amen? Okay, kung kayo ay tumanggap sa Panginoon po ngayong gabi, ay kagalakan ko po, yan ang gift niyo po sa Panginoon and then sa akin po, na tinanggap niyo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sino po ang mga tumanggap sa Panginoon? Pwedeng pakitayo? Sige nga po, huwag niyo ikahiya. Praise the Lord. Wow. Alam nyo, ngayong gabi, ang saya ng langit. Ang malungkot ngayon, dyablo. Kasi kinuha tayo sa kapangyarihan ng kamay ng dyablo. Oo, masaya ngayon ang langit. Pero mas magandang masaya ang langit. Amen? At kung ikaw anak na ng Diyos, kayong mga teenager, makinig kayo, no talking. Kung kayo ay hindi sumusunod sa magulang nyo, hindi nyo sinusunod ang Bible. Kasi ang sabi ng Bible,
ibigin nyo ang inyong ama at ang inyong ina. Huwag niyong kalilimutan, wala kayo dito sa mundo kung wala kayong magulang. Kaya mahalin niyo ang magulang niyo. Oo. Kaya sabihin niyo sa kanila, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ako'y nakadalo sa CBBC. Tinanggap ko ang Panginoon. Lapitan yung magulang niyo. Nanay, tatay, daddy, mami, papa, mama. Sorry po. Mula ngayon, ako'y maging masunurin sa inyo. Maging magalang. Grabe na ngayon ang kasalanan. Terrible. Tanging gamot lang ay ito. Oo, ito lang salita ng Diyos. Kaya ito ang kailangan ng Pilipinas. Biblia. Kailangan natin ang Diyos. Oo. Kaya salamat sa Panginoon na sa ating bansa. Alam niyo, hindi ko malilimutan na Counselor Abraham, yung daddy mo, nung kami ay anong ginagawa yung shopwise. Sabi ni Mayor Katakis noon, tinatawag ako, Pastor, hindi ko bibigyan to ng permit hanggang hindi naglalagay ng gate dyan patungong simbahan. Kaya may gate tayo dyan. Praise the Lord. At salamat sa ating bansa na mayroon tayong bansa na mayroong Bible month every year. Bible month. Kaya kailangan magkaroon tayo ng Bible. Sino may Bible sa inyo? Pakitaas ng kamay. Abay, mayroong may Bible. Oh. Praise the Lord. Opo. Thank you. Thank you. Be seated, please. Thank you. Thank you po. Amen. Ilan yung record? Oo. Okay. Ito yung regular service po namin ng Wednesday. Ang service po namin dito, inimbitahan po namin kayo, Sunday morning, makinig, 8:30, meron kaming Sunday school. 8:30, may Sunday school. Opo. 8:30, merong Sunday school. Sa mga bata, mula po, meron kaming nursery, yung mga infant, inaalagaan, meron kaming mga nurses, inaalagaan habang yung nanay nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos, meron kaming from kinder hanggang 12 years old, may Sunday school po kami. Gayun din may Sunday school kami sa high school, college, at saka working, and then sa family, sa couples, mayroon din po hanggang seniors. Oho. Para matuto ng salita ng Diyos. Kaya pag Sunday, inimbitahan po namin kayo, 8:30. Sa hapon naman po, meron kami para sa mga kabataan, 2:30. High school, college, and working. Opo, and then meron kami sa couples, para may tayo ang pamilya, kailangan po yan ng salita ng Panginoon. So, inimbitahan po namin kayo. You are very much welcome para tayo madagdagan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Ito po talaga ang magtuturo sa atin. Sabi sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Kaya, salamat sa salita ng Panginoon. Ushers, please come para po sa ating offering. Hindi po namin kayo inibitahan para mag-offering, pero sa mga members po ay be a part of our regular service offering. Pero kung bisita po namin kayo, nais niyo pong magbigay, you are very much welcome. Pasalamatan po natin halagang maipon po ngayong gabi. Tayo po ay umuko, manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami